Hindi ko makakita na Ayun makita. po, dito na po kami sa my highway. Opo. Nagdal po kami ng Gogdal. Sabi natin may pwede sa inyo. Napupunod po pala. Gandun lang sa Sa may gate. Opo. subdivision. Ito po. Ito na po, dito na po kami sa tapat ng Magdugo. Opo. Pero doon po tayo, pupunta sa Sa may palengke. tingin po po lang. Opo. Ayun mo, Pia Gildo. Sige. Doon po tayo sa Opo. Opo. May mga halaman nun. Ganda niya halaman na yun. Ano tree? Ayun po. Yan o. Kung makikita niya po. Mukha lang. Malaki na siya. Yan o. Yan. Yan o. Ito po, kung namin kayo sa road, sa palengke ng Pabugbo. Open pa ni? Hindi ko makita. Open. Yan o. Magkaanan natin. Opo. Nabili tayo. Nabili tayo dyan. Buko. Share na lang ako sa iyo. Okay. Okay. May iba't ibang music po. Tsaka iba't ibang ingay. Yan ah. Ma'am? Ano pala? Ha? Ano pala? Oo, yun yun. Hindi buko. Yan o. Mga po, malapit na po tayo sa palengke. Daw ka na meron. Sabi ng may lakay sa guys. Oo.
yung mga pinagpapamasada ng gas. Oo, parang po masyado. Yan o. Konting remote na lang, palengke na. Ito kayo? Wala po. Bukas. Tingin lang po ng ulam. Opo. So ayan na po, pasensya na po kayo at hindi po namin namalayan na namatay at nalobat po pala yung aming ginagamit na mini mic. Yun po, gumagamit po kami ng mini mic para po marinig na po kami kapag nasa labas. Pero hindi ko po napansin o napala pong nalobat yung aking mic kaya napakahina po ng aking mga sinasabi sa harap ng video. Ang nagagamit lang po na mic ay yung kay Kuya Lito. Kaya mahina po yung mga sinasabi ko sa harap ng video. Kaya pagpasensyahan nyo na po, hindi ko po kasi napansin agad na nalobat yung aking mic. At sa puntong ito naman po ay yung kay Kuya Lito na po ang nalobat. Kaya wala na po kaming audio dito. Kaya ito po, atin na lamang pong i-voice over. Ayun po, nakasalubong po pala namin sila. Kenneth doon. Sila po yung nakamotor ng green. Yun, kasama po niya yung girlfriend niya na si Trisha. Kung hindi pa ako nagkakamali, Trisha po yung pangalan ng girlfriend niya. Nandito na po kami sa palengke at nagtitingin-tingin po kami ng kung anong may uulam. Kung may gulay po na maganda-ganda or isda po. So, andito na po kami. Andito po kami sa malapit na pinagpupwestuhan ni Kuya Lito. Yan po yung tapat ng tricycle na green na yan. Yan po pumupwesto si Kuya Lito. Pero doon po tayo banda ron matingin at doon po ang palaisdaan. So, samahan nyo po muna kami. Lakad-lakad lang po at sabay po ng pagtitingin po ng ating ulam ay nag-exercise na rin po ang inyong ate Vera, syempre. Ito po yung sinasabi namin mga laro-laruan kanina, yan. May mga laro-laruan na po diyan at yun po yung kinakahiya naman po namin kasi sila po ay may bayad sa pwesto at ayaw na rin po namin makikumpetensya pa sa mga paninda nilang ganun at nakakahiya din naman po. Syempre, para hindi na po nila masilip ang kawalan ni Kuya Lito ng bayad sa pwesto. Para wala rin pong naiinis. Pero, syempre, alam ko naman po bilang negosyante or bilang matagal na rin nagtitinda-tinda ay ang pagninegosyo naman ay kahit tabi-tabi yan. Depende po yan sa customer. Pero, ang inaano ko po kasi, wala pong bayad sa pwesto si Kuya Lito para naman po, maging fair po tayo. Kaya, ayaw ko na po silang kompetensyahin pagdating sa mga ganong laruan ngayong December. Ito na po pala, balik po tayo dito sa ating mga isda. Yan na po yung mga isda. May tumpok-tumpok po dito. Dito po ako nakakabili ng tumpok-tumpok na mura. Pero syempre, pag ganyang tumpok-tumpok ay hanap po tayo ng maganda-ganda at fresh. Yan, ito pa po dito sa mga tabi. Yan, mga yan po ay isdaan po. Hindi po pala masyadong nakuha sa video kasi naka-straight po si Kuya. Nasa katawan po niya yung camera namin. Kaya hindi po masyadong kita ang mga isdaan. Ito, meron ba po nakipag-fist bump kay Kuya Lito na bata. Ganyan po si Kuya Lito. Marami po siyang nakakasalubong o kaya may mga bata pong pumupunta doon sa pwesto niya para lang makipag-fist bump. Alam naman po natin, ang Kuya Lito ay palakaibigan din. May matatanda, may mga bata, at syempre, may mga katamtamang edad. Ayan po, may mga isda pa po dito na tumpok-tumpok. Huwag po kayong mag-alala kasi sobrang gilid naman po namin dito. Kaya, baka may magsabi, salubong po kami sa mga sasakyan. Pero pinakagilid po kami dito. Dito po kasi yung mga isda at natingin naman po kami. At pag may malalaking sasakyan naman po ay gumigilid ako ng husto. So ayan, maraming salamat po ulit sa pagsama ninyo sa amin. Isinama lang po namin kayo rito sa pamamalengke at paglalakad namin ni Kuya Lito para naman po para naman po yung mga nasa ibang bansa ay para na rin po nakauwi dito sa Pilipinas. Kasi alam ko po na yung palengke din sa ibang bansa ay hindi po katulad ng palengke dito sa atin, hindi ganito kakalat. Charot, hindi ganito. Iba po diyan sa ibang bansa. At karamihan po diyan ay sa
grocery or sa mga mall na po kasi nakakabili. Hindi po tulad dito sa atin na may wet market po na ganito. Pero sa pamamagitan po nito, para na rin po namin kayong kasama sa panonood ninyo. At sana po panoorin nyo po itong simpleng vlogs po namin. At dito po sa puntong to ay nakakita po si Kuya Lito ng palamig. Nagpabili po siya at bumili lang po kami ng 10 pesos. Yan, manakabang pa po ang Ate Vera diyan kasi hindi na po ako nagbihis. Mamaya na po ako magbibihis. Galing po kasi kami ng church. Si Kuya Lito lang po ang nagpalit ng polo. Nagsando na po siya kasi mainit daw po sa pakiramdam. So, ayan, bumibili lang po kami ng juice ni Kuya Lito diyan. At nauuhaw na raw po siya. At kung nakikita nyo po, may gayat-gayat din po ang gulay na pakbitin dito. Yan po. Pero hindi po natin trip ngayon ng magpakbit. Iba po yung ating bibili ngayon. Gusto ko po ay yung mga halbos lamang at ilalaga lang. Mga talbos at ilalaga lang po natin. Ayan po yung ating binili. Inom po tayo. Binibigay ko po, tinabot kay Kuya Lito dyan. Pero sabi niya, tikim muna po ako. Kaya, tupingin muna ako ng konti bago ko po ibinigay kay Kuya Lito ninyo. So, ayan po, sa puntong yan ay papainom po muna natin kay Kuya Lito yung juice at baka mabasa pa po siya at malaglag. So, yun, antay-antay lang po nating matapos si Kuya Lito. Ayan, inom po tayo ng juice. Yan, sa mga nakakamiss po ng street food po diyan ng mga juice. Ayan, hindi na po inantay ni Kuya Lito maubos. Sabi niya, tara na at baka raw gabihin pa kami. Kasi anong oras na po dyan sa puntong yan? Alas 6 na po. Maliwanag lang po pero alas 6 na po diyan. At yun na nga, nagpabandarian pa po kami at umikot. Eh wala po kami nakitang okay na isda at liliban po kami sa kabilang kalsada. Baka sakaling may makita po kami, murang isda at fresh, medyo fresh pa. Kasi alam naman po namin na wala ng fresh ngayon, hapon na po kasi. Pero syempre pagka gusto mo ay maghahanap ka po talaga. So yun, lumiban po kami sa kabilang kalsada at sa puntong yan ay nakita po namin yung kaibigan namin nagtitinda ng mga ulo at paa ng manok. Yun po yung nadaanan namin at binati po si Kuya Lito. So yan, dito po ay medyo madumi kasi wala pong nakapwesto dyan sa tapat na yan at mahangin po kanina. Yan, may mga isda po dito na mga tumpok-tumpok pa pero hindi na po ganun kagandahan kaya hindi na rin po kami bumili. Kasi minsan pagka ganyan po ay may lasa na rin pong iba. Maghahanap na lang po tayo ng gulay siguro kung wala tayong makikita. Kahit gulay lang po, talo-talo na po yun. At masarap na syempre, lalong-lalo na kay Ate Vera. Sausaw lamang po yun ng bagoong, kalamansi at sili o kaya suka. Meron din po dito pero hindi po yan gusto ni Kuya masyado dito. Hindi po niya trip ngayon kasi yung isda po doon ay yung matitinik. Hindi ko po alam ang pangalan pero matitinik po yun. Kaya sabi ni Kuya Lito, kahit gulay na lang po. At ito, naghahanap na rin po kami dito ng gulay-gulay na maayos at medyo fresh pa. Yan. At syempre, maghahanap po tayo ng mura-mura syempre. Kahit papano, kahit alam nating mahal ang bilihin ngayon ay maghahanap pa rin po tayo ng mga mura-mura. Para naman po ang ating budget ay magkasya sa loob ng isang buwan. Yan. Kasi kahit nagtitinda naman po si Kuya Lito araw-araw ay hindi naman po natin pwedeng gastusin yun kasi wala na po tayong ipapaikot. Bumabawas lang po kami doon ng tamang panggastos lang po sa araw-araw. Siyempre, yung matitira po ay ipapamili na rin po ni Ate Vera. Para naman po, meron ulit paninda tayo. Kasi hindi naman karamihan ang mga binibili ko. 5 hanggang 10 lang bawat item. Kaya ayun, hindi naman po ganun kalakihan yung ating pinagbebentahan. Liliban po kami rito kasi may mga gulay po sa kabila. Titingin po kami kung ano po yung maganda po at magustuhan po natin dito sa kabilang liban ulit. Ganyan po talaga kami bumili ni Kuya Lito. Talaga pong sinusoy-soy muna namin kung ano po yung mga tripan po natin. At sa puntong yan po ay lalapit ako para po ba kita ko yung mga talbos-talbos. Yan. Pero nakita ko po kasi ay sobrang lanta na po nung iba. Kaya minabuti ko po na magtingin na lang po muna sa iba ulit. Yan.
Pero marami rin po silang paninda. Pero ang trip po kasi namin ni Kuya Lito ngayon ay talbos na ilalabon lamang or ilalaga. Tapos sausaw sa bagoong. Yan, ito po yung mga tumpok-tumpok po kanina na isda. Yan. Meron pong 50 dyan, may tig 50. Pero maganda po kasi magtingin ng isda dyan pag umaga pa. At dito po sa puntong to ay dito po kami makakakita ng talbos na maganda. Kaya dito po ako bibili sa naka-kariton. Ayan, shout out po kay Kuya na nagtitinda sa kariton at kasamahan daw po siya dati ni Kuya Bay Papaya. Hinahanap nga po siya at pinapabati. Yan. At kakilala rin po ni Kuya Lito, naging kaibigan na rin po niya. Yan, dito na po ako bumibili. So, bumili po ako ng talbos ng alokbati, 2 tali, 20 pesos. At isang taling sitaw, 20 pesos. So, 40 pesos po ang ating bibilihin dito kay Kuya. Yan, tipid-tipid lamang po. Yan, sa puntong yan, tinatanong niya po kung hindi kami nagtinda. Sabi naman ni Kuya Lito ay kanina umaga po nagtinda at ngayong hapon ay nag-church naman po kami. Yan. At nabanggit po niya dyan na naging kasamahan daw po niya si Kuya Bay dati. Yan, sa pagtitinda po ng saging. Sarili na po niya yan at dyan na po siya nagtitinda. Hindi na po saging lang yung tinitinda kundi may mga gulay-gulay na rin po siya. Yan. Yun, nakabili na po tayo at tayo'y uuwi na. At yung mga nandito po ng mga nakakariton ay tuwing hapon lamang po to kasi tuwing umaga po ay may mga nanguhuli po na kinukuha po kasi yung mga paninda kasi bawal po dito sa tabing daan. Pero hapon po ay may mga nagpupwesto na po dyan at wala naman na pong nanguhuli tuwing hapon. Kaya yan, marami na pong tao sa tabing kalsada tuwing hapon. Yan. At nagsabi po pala dito si Kuya Lito na parang ang sarap daw po pala ng okra. Isasama namin sa paglaga. Kaya dyan po sa may tabi ng tinitindahan niya, mamaya ay titingin ako ng okra. So yan, wala po yung mga pwestong, ay mga nagtitinda dyan pagka umaga. Yan, nandito po tayo sa tabi ng pinagtitindahan ni Kuya Lito at titingin po ako dyan ng okra kung meron po. Yan. Tinabi ko po muna ng gusto si Kuya Lito para naman po hindi masagi. At yun, nakikita po pala yung aking matabang paa. Pasensya na po kayo at hindi po masyadong nakataas yung camera ng Kuya Lito at nakayuko po siya dyan. Di po niya napansin. Minsan po kasi hilig pong yumuko ni Kuya Lito kaya yung camera po ay nakayuko po pala dyan. Kaya paalang po yung nakikita ninyo sa akin dyan. At yan po, nagtitingin na po ako ng okra at nakita ko po ay matitigas na po yung okra kaya sabi ko kay Lito, Kuya Lito ay matitigas na yung okra at sabi naman po niya wag na lang kasi sayang lang daw kung matitigas na. Kaya yan sa puntong yan ay pauwi na rin po kami at maglalakad na po kami. Kita nyo na po siguro at mapapansin nyo sa video na medyo padilim na rin po. Maaliwalas pero padilim na kasi magsi 6:30 na po diyan. Yan. Natuwa nga po kami kasi kahit 6:30 na medyo maaliwalas pa rin yung ating paligid. Pero hindi po kaila sa video na nag-aagaw na rin po yung liwanag at dilim. So yan, pauwi na po tayo at ito po ang ating ulam na aking naluto. At yun na nga po, tapos na pong maluto ang ating ulam na talbos ng alokbati at sitaw na nilaga. Meron po tayong bagoong dito, suka at sili. Ano pa pong ginagawa nyo? Kain na tayo! So hanggang dito na lamang po ang aming munting vlog. Sana po panoorin nyo po lagi ang aming mga video. Maraming salamat po sa inyong suporta. We love you all po. God bless us all. Bye! Ingat po kayo lagi!